Welcome back sa ating channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pinakamainit na balita tungkol sa planong pagbili ng multi-role fighter jets ng Philippine Air Force. Oo, narinig nyo ng tama, ang PAF ay hindi pa rin sumusuko sa ambisyong magkaroon ng mas advanced na jet fighters para palakasin ang ating pambansang depensa. Kaya kung interesado ka sa Philippine military modernization at kung paano ito makakaapekto sa seguridad ng ating bansa, make sure to stay until the end. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa mga fake news. Unahin muna natin ang pinaka-importanteng update, inamin mismo ng Philippine Air Force spokesperson na si Colonel Maria Consuelo Castillo na nakapagsumite na sila ng proposal sa Department of National Defense para sa multi-role fighter acquisition project. Ayon kay Colonel Castillo, ang klase ng MRF na tinitingnan ng PAF ay hindi basta-basta. Ang mga specifications daw ay dapat mas malayo ang range, mas malakas ang firepower, at syempre, ang pinakamainam na MRF na pasok sa budget na meron ang Pilipinas. Sa madaling salita, strategic talaga ang approach ng Air Force. Hindi sila kukuha ng kung anong jet lang. Ang habol nila ay yung best value for money, habang sinisiguro na kaya nitong sumabay sa mga banta na kinahaharap natin ngayon, lalo na sa South China Sea. Pero kahit may proposal na, wala pa ring final decision mula sa Department of National Defense. Ang ibig sabihin nito, under evaluation pa rin ang proposal at dumadaan sa masusing review. Hindi na ito bago, sa totoo lang, matagal na ring pinag-uusapan ng MRF project na ito, at ilang beses nang naantala dahil sa budgetary issues at shifting priorities. Pero ngayong naka-Horizon 3 phase na tayo ng AFP Modernization Program, mukhang lumalakas na ulit ang political will para ituloy ang proyekto. May mga report na ang F-16 Block 70-72 ng Lockheed Martin ay isa pa rin sa pinakamatimbang na kandidato. Pero may kalaban nito, ang Gripen E-F ng Sweden at maging ang KF-21 ng South Korea ay kabilang sa mga pinapansin din ng PAF. Ngayon baka nagtatanong kayo, bakit ba sobrang big deal ng multi-role fighters? Simple lang, ang MRFs ay versatile jets, kaya nitong mag-air-to-air combat at air-to-ground strikes. Kumbaga, ito yung jack of all trades sa larangan ng aerial warfare. At dahil mas malayo ang range at mas advanced ang sensors, mas kaya nitong mag-surveillance at interception sa malalayong teritoryo, tulad ng West Philippine Sea. Hindi na sapat ang mga subsonic o trainer-based fighters tulad ng kasalukuyang FA-50PH na meron tayo. Kailangan na talaga natin ng high-end air defense platform na pwedeng ipanglaban kung sakaling magkaroon ng seryosong external threat. Habang naghihintay ng final approval ang MRF project, tuloy-tuloy naman ang delivery ng 12 bagong FA-50 jets mula South Korea hanggang 2030. Ang kontrata para dito ay nagkakahalaga ng $700 million at bahagi ito ng Horizon 3 phase ng AFP modernization. Ang bagong FA-50s ay upgraded na kumpara sa unang batch. May mas advanced na avionics, modernong radar systems, at mas malawak na operational range. Kahit hindi sila classified bilang full multi-role fighters, malaki ang maitutulong nito sa training, border patrol, at quick response missions. At dahil pareho ang manufacturer ng FA-50 at KF-21, kung sakaling manalo ang South Korea sa MRF project, magiging madali para sa Air Force na i-integrate ang maintenance at logistics systems. Bukod sa compatibility, kailangan din nating pag-usapan ang isa pang crucial na aspeto, logistics at sustainment. Hindi lang ito tungkol sa pagbili ng eroplano. Malaki ang gastos sa maintenance, spare parts, pilot training, at integration sa existing infrastructure ng Air Force. Kaya ang bansa na mag-aalok ng comprehensive support package, kabilang ang transfer of technology at local service and capability, ay may malaking lamang sa bidding. Kaya hindi rin dapat baliwalain ang mga soft factors gaya ng political alignment at existing defense agreements. Halimbawa, ang United States ay may mutual defense treaty sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang pagbili ng F-16s ay maaaring mas madaling pondohan sa pamamagitan ng Foreign Military Financing, FMF, o soft loans mula sa US government.
Bukod pa dyan, kung F-16 ang mapili, compatible ito sa mga systems na ginagamit ng ibang US allies sa Indo-Pacific, ibig sabihin, mas madali ang joint operations at interoperability. Pero may kalaban ang F-16, ang Gripen E-F ng Sweden. Bagamat mas maliit ang fleet ng Gripen globally, kilala ito sa cost efficiency at ease of maintenance. May mga bansa na may maliit ding defense budget tulad ng Hungary at Brazil na piniling Gripen dahil kaya nitong mag-operate effectively kahit limited ang resources. At nandyan din ang South Korean KF-21 Boramae, isang emerging fighter na pinopromote hindi lang ng Korea kundi ng iba pang ASEAN countries gaya ng Indonesia. Bagamat prototype pa ang iba nitong variant, may advantage ito sa long term dahil mas bagong disenyo ito at mas flexible ang development path. Posibleng ito ang maging future platform ng mga bansang gusto ng gradual capability building habang hindi kasing mahal ng Western jets. Kung tutuusin, may kanya-kanyang strengths ang tatlong ito. F-16 Block 70, 72 proven combat performance, widespread global use, US backing. Gripen E, F-fuel efficient, cost-effective, simple logistics, can take off from roads. KF-21 modern design, long-term potential, interoperability with FA-50. Pero syempre, ang pinaka-importanteng tanong ay, sino ang kayang mag-deliver on time, within budget, at may suporta after sales? Hindi sapat na maganda sa papel. Kailangan ng track record, political commitment, at partnership para hindi tayo maiwan sa ere. Bukod pa riyan, dapat isaalang-alang ng gobyerno ang long-term defense planning. Hindi pwedeng kada henerasyon lang tayo bumibili ng jet. Kailangan ng clear doctrine, gagamitin ba ito sa air superiority, interdiction, o territorial patrol. Sa ganitong paraan, makakabuo tayo ng integrated system kasama ang radar network, ground-based air defenses, at maritime surveillance. At kung tutuusin, ang pagkakaroon ng modernong fighter jets ay hindi lang military tool, geopolitical signal din ito. Kapag nakita ng ibang bansa na may credible air defense ang Pilipinas, magdadalawang isip silang manghimasok sa ating teritoryo. In short, deterrence ang tunay na halaga ng mga MRF, hindi para makipagyera, kundi para iwasan ito. Kaya mahalagang pag-isipan hindi lang ang presyo, kundi ang buong ecosystem na kasama sa pagbili. Maintenance, training, alliances, supply chain, interoperability, lahat yan ay parte ng desisyon na magtatagal ng 2 hanggang 3 dekada. Sa ngayon, habang wala pang MRF na dumarating, sinisiguro ng AFP na patuloy nilang ginagamit at pinalalakas ang kasalukuyang assets. Nandyan ang FA-50PH, C-130s, and radars ng Air Defense Command. Lahat ito ay aktibo sa pagpapatrolya, lalo na sa mga lugar na may foreign intrusion reports. Hindi biro ang trabaho ng ating mga piloto at ground crew. Sa kabila ng limitadong kagamitan, ginagawa nila ang lahat para mapanatiling ligtas ang ating kalangitan. Ang tanong ngayon, kailan kaya magde-decide ang DND tungkol sa MRF project? At kung sakaling mag-go signal na, sino kaya ang mananalo, Amerika, Sweden, or South Korea? Isa lang ang malinaw, ang mundo ay mas lalong nagiging volatile, at kailangang ihanda ng Pilipinas ang sarili nito. Sa pamamagitan ng mga multi-role fighters, mas may laban tayo pagdating sa territorial defense, lalo na sa harap ng patuloy na panggigipit sa ating exclusive economic zone. Kaya abangan natin ang magiging takbo ng proyekto, dahil hindi lang ito tungkol sa eroplano, ito ay tungkol sa soberanya, seguridad, at kinabukasan ng Pilipinas. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga future videos natin tungkol sa Philippine military modernization at national defense.